Tayo po muna saglit na patuloy na manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, sa iyo po namin itinataas ang mga salita mo na amin pong mapapakinggan. Dalangin po namin, O God, na ito ay maipin mo sa aming mga puso at isipan at magsilbi po namin gabay sa aming pong pamumuhay bilang mga anak mo. Diyos, makita po namin yung pinakamahalaga sa lahat ng mahalaga sa buhay po namin. Salamat po aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen! So, ang tema po natin ay pinamagatan ko pong balansing buhay na nakalulugod sa Diyos. Napakahalaga po kasi balansin po yung buhay natin bilang isang mananampalataya po ng Diyos. Kagaya po ng panalangin po dito ng talata po sa aklat po ng 3 Juan. So, 3 John 1 verse 2 hanggang 4. Sabi niya dito ni Apostol Juan ay Gayo na kanya pong minamahal sa pananampalataya. Ang sabi niya, mahal kong kaibigan, idinadalangin kong ikaw sana ay nasa mabuting kalagayan, malusog ang katawan tulad ng iyong buhay spiritual. Tuwang-tuwa ako nang dumating ang ilang kapatid at ibinalitang ikaw ay tapat sa katotohanan at talagang namumuhay ayon dito. Wala nang higit na makapagpapaligaya sa akin, kundi ang marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga salita. Ang aking mga anak. So umaga po ito, makita natin yung tatlong bagay na gusto kong bigyang diin sa buhay po ng bawat isa. Una, yung salitang spiritual. Pangalawa, yung physical. Physical, material, saka po yung ating pagsunod. So, ang sabi dito ng Bible na ating binasa, basahin ko pong muli upang patuloy natin makita. Sabi niya, mahal kong kaibigan, idinadalangin kong ikaw sana ay nasa mabuting kalagayan. Ito po yung ating kalagayan bilang mga tao, yung material, financial nating kalagayan. Pangalawa, at malusog ang katawan. Ito po yung ating physical na katawan. At pangatlo, sabi niya dito, tulad ng iyong buhay spiritual. So sabi dito ni Apostol Juan, nakadepende yung buhay physical, material, financial, o yung pagsunod mo sa Diyos sa iyong buhay spiritual. Kasi kung gaano ka lang kalago sa iyong buhay spiritual, yun lamang po yung magiging biyaya sa iyong physical, sa iyong material, at sa iyong pagsunod sa kalooban po ng Diyos. Kaya napakaganda sa buhay po natin bilang isang mananampalataya ng Diyos, laging sinasabi po ni Apostol Pablo, alam natin yung pinakamahalaga sa lahat po ng mahalaga. Na yung pinakamahalaga sa buhay po ng isang tao, yung kanyang buhay spiritual. At yung buhay spiritual, may tatlong bahagi po ito. Una, yung kaalaman. Yung kaalaman po natin sa Diyos. Nandun po yun. Pangalawa, yung ating sinasabing kutob o yung conviction of the Holy Spirit. At pangatlo, yung salitang communion. Ito po yung ating pagsamba sa Panginoong Diyos. Napakahalaga po sa buhay ng tao yung kaalaman natin sa Diyos. Kasi habang lumalago ka at lumalalim ka sa iyong buhay kaalaman sa ating Diyos, nandun po na nakikilala mo ng lubusan ang Diyos sa buhay mo. At may mga talata sa Bible, makikita natin, nung ang mga alagad ay kasama po nila yung ating Panginoong Jesus, nung sila po ay naglalakbay, bigla may dumating po na napakalakas na bagyo. At nung sila po ay nakasakay doon sa bangka, halos yung bangka na kanilang sinasakyan ay lulubog. At dahil sa kakulangan po nila ng pagkakilala at pagkaunawa sa Diyos, sa ating Panginoon Jesus, sila po ay natakot. Sila po ay naglulumihanan. Sila po ay nag-alala sa kanilang mga buhay. Kaya ang ginawa po nila, tinawag po nila yung Panginoon. Ang sabi po nila, Panginoon, Panginoon, lulubog po tayo. Mapapahamak po tayo. So ang ginawa po ni Jesus, tumayo po siya, di ba? At ang sabi po doon, sinaway po niya yung dagat, sinaway po niya yung hangin, at tumahimik po yung dagat, at tumigil po yung napakalakas na hangin.
At ang sabi po ng Panginoon sa kanyang mga alagad, napakaliit ng inyong pananampalataya. Bakit po yan nasabi po ng Panginoon? At bakit nag-alala po itong mga alagad? Kasi napakaliit ng kanilang pagkakilala sa Diyos. Kaya napakahalaga yung spiritual po natin ay maging malago, yung kaalaman natin tungkol sa Diyos. O magandang sabihin, tama yung ating pagkakilala sa Diyos. Kasi lahat naman po ng tao naniniwala na may Diyos, di ba? So, ang pinakamahalaga po doon, alam natin yung tamang pagkilala sa Diyos upang tayo po ay maging malago sa spiritual. Pangalawa, yung salitang putob, ito po yung conviction of the Holy Spirit. Kapag po yung tao ay malago sa buhay spiritual, alam po niya yung kalooban po ng Diyos. Nandun po na napapakinggan po niya yung Holy Spirit sa kanya pong buhay. Pero kapag wala kang napapakinggan na Holy Spirit o nagsasabi, anak, ito yung mga bagay na dapat mong gawin, anak, ito yung mga bagay na hindi mo dapat gawin, hindi po tayo magiging malago sa ating buhay spiritual. Pansinin po natin yung mga mananampalataya noong unang panahon, na doon po na napapakinggan po nila yung Holy Spirit, lalo na kapag po talagang alam nila yung ginagawa po nila ay kalooban ng Diyos. Alam po nila yun. Kasi yung buhay spiritual po nila, malago. Pero kapag hindi ka malago sa yung buhay spiritual, nangungusap na po yung Holy Spirit sa buhay mo, hindi mo pa ito napapakinggan, hindi mo pa ito naunawaan sa iyong pamumuhay bilang isang mananampalataya ng Diyos. Kaya sila Enoch, nung kanilang kapanahunan, na sabi nga ng Bible, lumakad sila na kasama ang Diyos. Kasi malago po sila, lumago po sila at lumalago po sila sa buhay spiritual. Ano pa? Ang sabi dito, yung salitang communion, o ito po yung ating pagsamba. Napakalaga bilang isang mananampalataya ng Diyos, lumalago po tayo sa pagsamba sa Diyos. Amen. Amen. Kasi kapag hindi ka lumalago sa pagsamba po natin sa Diyos, yung ating pong, sabi ko nga, physical, hindi po siya sumasabay, pati yung mga bagay na blessing, hindi din po siya sumasabay sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kasi lagi po natin napapakinggan, kapag nalugod ng Diyos sa iyong pagsamba sa Kanya, walang dahilan na hindi po niya ibuhos sa iyo yung masaganang pagpapala. Amen po ba doon? Kaya may awit po tayo, uulan ng pagpapala. Kung ako'y luluhod sa Kanya ay sasamba, uulan ng pagpapala. Kaya napakahalaga sa buhay po natin yung buhay spiritual. At may tatlo pang bagay na inilagay ko dyan. Sabi nga sa paglagong spiritual, kinakailangan yung ating buhay panalangin ay lagi nananalangin. Amen. Kasi ito po yung kalagayan po ng tao ngayon. Sa dami po ng mga intindihin, alalahanin, o gawain sa buhay, yung buhay pananalangin, kung minsan ito po ay nakakalimutan na. Alam niyo po, yung tatagal na mananampalataya ng Diyos, yung pong mga taong nananalangin. Kasi lagi po natin napapakinggan yung panalangin, ito daw po yung hininga ng isang mananampalataya po ng Diyos. Kaya kapag hindi ka na nananalangin, ibig sabihin nun, malapit ka na mamatay. Spiritually. Amen. Pero yung tuloy-tuloy mo na nananalangin, ibig sabihin nun, nakakasurvive ka pa. Amen. Kaya pasinin po natin si Jesus. Ito po yung magandang halimbawa. Lagi po natin napapakinggan. Si Jesus, bagamat po siya Diyos na nagkatawang tao, nung po siya naging tao, at sabi ng Biblia, maagang-maaga, gumigising, nananalangin sa Diyos Ama. Hinihingi po yung pangungusap ng Diyos Ama sa kanyang mga gagawin sa loob po ng maghapon. At makita natin, lahat ng kanyang ginawa, hindi po niya ginagawa dahil ito yung kanyang gusto, kundi lahat ng kanyang ginagawa, pinapasimulan po niya ito sa pamamagitan po ng pananalangin. Kaya yung pong mga mananampalatayang mga matibay sa buhay spiritual, sila po yung mga taong nananalangin. Amen! Kaya po yung mga buhay panalangin po natin, huwag po natin pababayaan yan. Pagkagising mo sa umaga, bago ka matulog, ano man po yung gagawin po natin, huwag po natin kalilimutang
manalangin. Kagaya nga po na binanggit ni Apostol Pablo, manalangin kayong lagi. O sa ibang salin ay manalangin kayong walang pati. Amen! Pangalawa, yung ating pong pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito po yung ating pagkain. Lagi po natin sinasabi, ito po yung pagkain ng isang mananampalataya ng Diyos. Di ba tayo bilang mga tao na nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa, kumakain po tayo ng 3 beses maghapon. At kung minsan, may minandal pa, kahit kape lang, di ba? So, ginagawa natin ito upang ma-maintain po natin yung ating kalusugan ng ating mga physical na katawan. Ganun din daw po sa ating buhay spiritual. Kinakailangan din po natin yung salita po ng Diyos. Kasi ito po yung nagbibigay kalusugan ng ating buhay spiritual. Kaya kapag hindi ka na nakakapakinig, hindi ka na nagbabasa ng salita ng Diyos, kung minsan napapansin po natin yung ating buhay spiritual ay humihina. At kung minsan napakadali po nating maligaw po ng landas. Kasi wala na po nagbibigay sa atin ng direction ng buhay natin. Wala na pong salita ng Diyos na nagpapaalala sa buhay po natin na ito yung mga bagay na dapat mong gawin, ito yung mga bagay na hindi mo dapat gawin. At pangatlo nga po dyan, yung worship o yung pagsamba. Lagi po nating sinasabi na napakahalaga yung pagdalo po sa gawain po ng Diyos. Kasi dito po tayo patuloy na pinalalago sa ating buhay spiritual. Bagamat po tayo nung unang panahon na buhay tayo na kapag pupunta lang tayo sa mga simbahan, kapag po tayo may birthday, kapag po may kasalan, yung panghuli, kapag po patay. Subalit, napakapalad po natin dahil sa ating kapanahunan ngayon, iminumulat po tayo na napakalaga na tayo po'y dumadako sa gawain po ng Diyos. Dahil sabi nga ng Bible, sa kanyang mga salita, kapag inuna mo yung Panginoon, yun po ay nakasulat sa Matthew 6, unang po muna sa awit 128 verse 4, ang sabi po dyan, basahin ko na lang po, ang sino man kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Kapag nandun po yung ating, sabi ka, pananalangin, nandun po yung pagbabasa po natin o pakikinig ng salita ng Diyos, nandun po yung ating pagsamba sa Panginoon. Ako'y naniniwala na yung biyaya ng Diyos ay patuloy na ipagkakaloob sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen! Dahil sabi niya, ang sino man kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Alam niyo po, isa pong susi upang patuloy tayong pagpalain ng Diyos, yung tayo po ay lumalago sa aking buhay spiritual. Tayo po yung dumadalo sa mga gawain po ng Diyos. At binanggit rin po yan sa Matthew 6:3, yan sabi niya po dyan, ngunit higit sa lahat ay bigyan ninyo halaga ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sabi niya, kapag inuna mo ang Diyos, namuhay ka ayon sa kanyang kalooban, mula po doon, ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, additional blessing. Amen! Yung po bang kahit hindi mo hinihingi, hindi mo inaasahan, subalit nandyan po yung Diyos na magbibigay sa iyo ng additional blessing. Kaya lagi natin sinasabi, napakahalaga na inuuna po ng tao yung kanyang buhay spiritual. Bilang kasing mga mananampalataya ng Diyos, ito po yung tamang balanse po ng buhay na nakalulugod sa Diyos. Una po yung ating buhay spiritual. Kasi yung tao na hindi pa lubos ang mananampalataya ng Diyos, ang inuuna po niya yung mga bagay na material, physical, tapos, dahil naalala po niya yung Diyos, saka siya dumadalo sa mga gawain ng Diyos. Subalit tayo, ang inuuna po natin yung Diyos. Kasi yun po yung tamang sistema na pamumuhay na nakalulugod sa palingin po ng Diyos. Sabi nga po ni Apostol Juan, kung tayo hiwalay sa Diyos, wala po tayong magagawa.
Bagamat kung minsan bilang tao, tayo po ay nahihiwalay. May mga tao po kasing ganito yung naging sistema po ng buhay. Una, nung ang dami po nilang pangangailangan, inuuna po yung Diyos, nananalangin, every day. Pagdating sa gawain ng Diyos, masipag. Nung tinugon ng Diyos yung kanyang kahilingan, na bago po yung sistema ng buhay. Ang nauna na po yung mga bagay na ibinigay kesa po sa nagbigay. So nawa po sa buhay natin, lagi pong uunahin natin yung nagbibigay sa lahat ng bagay sa ating pong mga buhay. Amen. Hindi po yung ibinigay. Kasi kapag ang inuuna mo yung mga bagay na ibinigay, mauubos po yun. Subalit kapag ang inuuna mo yung nagbibigay, tuloy-tuloy po yung biyaya na ibibigay po sa atin ng Diyos. Kaya yun nga po yung una. Sabi ko nga yung mga bagay na spiritual, yun po yung dapat na inuuna ng buhay po ng bawat isa po sa atin. Upang yung biyaya ay patuloy na ipagkaloob sa buhay ng bawat isa. Pangalawang panalangin po dito ni Apostol Juan kay Gayo, yung salitang physical. Isinunod ko na po yung salitang physical. Ang sabi po dyan, sa aking binasang talata, ang panalangin ni Gayo, sabi niya, tulad ng iyong nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan. Alam niyo po, naisin po ng Diyos na laging malusog ang ating katawan. Amen. Meron po bang ditong magulang na yung anak niya gusto niya magkasakit? Wala, di po ba? Lahat gusto po ng mga magulang, yung kanila pong mga anak ay malusog. Bagamat kung minsan yung iba sumusobra sa lusog. Kasi overweight na po yung iba. Dahil sa sobrang pagmamahal ng magulang, ibinibigay yung lahat ng kailangan po ng kanyang anak. Subalit, ang gusto ko po makita natin dito, kung paano po si Apostol Juan, ang panalangin po niya kay Gayo ay maging malusog yung kanyang katawan, ganon din po yung layunin ng Diyos sa buhay po natin, na maging malusog yung ating mga physical na katawan. Subalit, sabi nga, tayo po yung pinagkatiwalaan ng Diyos na maingatan po yung ating mga physical na katawan. Tama po ba yun? Kasi ibinigay na po sa iyo ng Diyos yung katawan mo. So, ang katungkulan mo ngayon, ingatan mo yung physical na katawan mo. Lagi ko nga pong sinasabi, kung paano mo iniingatan ang iyong physical na katawan, ganun mo pinapasalamatan yung Diyos na nagbigay sa iyo ng katawan. Kasi bigay po ito sa akin ng Diyos eh. Kaya kinakailangan, ingatan mo to bilang pasasalamat sa Diyos na nagbigay sa iyo ng katawan. At ang sabi nga dyan ng talata, basahin ko lang po sa 1 Corinthians 16 hanggang 17. Hindi ba nyo alam na kayo ang templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang sabi ng Bible, tayo daw po mga mananampalataya ng Diyos, ang templo po ng Diyos. Kaya kung tatanungin po natin ng Diyos, nais po ng Diyos na maging malusog yung ating mga physical na katawan. Kaya lang, ang sabi dito, ng talatang 17, paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo ng Diyos. So sabi nga, kung ikaw mismo, winawasak mo yung templo ng Diyos, sabi ng Diyos, hindi daw po tayo kalugod-lugod sa Diyos. Paparusahan tayo ng Diyos. Kasi hindi mo minamahal yung ibinigay na katawan sa iyo ng Diyos. Subalit, sabi ko nga, kapag yung spiritual life mo ay malago, iingatan mo yung iyong physical na katawan. Dahil alam mo, ang iyong katawan ay templo ng banal na Espiritu. Amen! Amen. Kasi napakahirap bilang isang mananampalataya, kung sinasabi mo na gusto kong maglingkod sa Diyos, hindi ka na makatayo, napakahirap, no? Di ba? Kasi hindi mo iningatan yung katawan mo.
Halimbawa, sinasabi mo na gusto pang pag-aamit sa Diyos dahil hindi mo iningatan yung katawan mo o napahamak yung katawan mo. So, hindi po kasalanan ng Diyos yun. Kasalanan po natin yun. At may paalala nga po dito, sabi po dito, ingatan daw po natin yung ating katawan upang patuloy po ito maging malusog. Una, saan po yan? Sa pagkain. Amen. Lalo na po sa panahon po natin ngayon. Kuminsan po may mga nagtatanong, di ba, lalo na po yung mga naunang mga matatanda, bakit ka umabot ng 90 anyos na nakatayo ka pa, malakas? Ano ba yung kinakain mo? Di ba, sabi po, lagi po itinatanong yung mga bagay na yun eh. Ang unang itinatanong, ano ba yung kinakain mo? Bakit ka naging malusog, malakas, hanggang ngayon, nakatayo ka pa, 90 anyos ka na? Kasi ako, talagang masaya na sa pagkain. Iniingatan ko yung aking katawan pagdating doon sa salitang pagkain. Sabi niya, hindi ako kumakain ka ng baboy. Lutong baboy. Kasi baka mga misinterpret niyo. So, hindi siya daw kumakain ng mga baboy, na mga lutong baboy. Ulam na baboy. Ang pagkain daw po niya ay mga gulay, tapos isda, gano'n. Kaya daw po siya umaba po yung kanyang buhay. Sa panahon po kasi ngayon, pasinin natin yung mga bata ngayon. Bakit ka bata pa lang, ang dami ng sakit? Ano kaya yung problema? Una po, sa salitang pagkain. Bata pa lang, dati ang nababalitaan mong inaatake, kinakailangan ang edad po niya 50. Ngayon hindi, 10 taon lang. Napaparalyze na po yung tao. Kasi doon sa mga pagkain. Dapat bilang mga mananampalataya ng Diyos, maging, ano po tayo? Ibig sabihin, may pananagutan po tayo sa ating mga physical na katawan. Hindi ko mo na nakita mo, ay kanyaman, kasawa, di ba? Ang tanong doon, kailangan ba ng aking physical na katawan? Di po ba? Kasi sabi nga po ng isang kapatid natin na doktora, yan kayo mga kaibigan namin. Sabi niya, kaibigan niyo si Jollibee? Kaibigan niyo si McDonald? Kaibigan niyo si Mang Inasal? Yun daw po mga tao na lagi daw po doon, sabi po ng doktora, sila daw po yung mga nagdadala po sa kanila ng pasyente. Tama naman, di ba? Ano po ba yung mga nakakain po natin sa mga ganon? Kundi matamis, maalat. Kundi maalat, mamantika. At kapag hindi ka nakapagpigil, hindi ka nakapagpigil, nakakalimutan mo, uminom ka pala ng maintenance. Mabuting-mabuti, nakakuha ng maintenance mo, di ba? Yung iba, dahil hindi na nakaya ng maintenance, nagkawag po siya ng mild. Gusto? So, bilang mga mananampalataya ng Diyos, kapag sabi ko nga, malago ang yung buhay spiritual, maging yung physical na katawan mo, ano po yan? Napagpapala po yan. Amen. Sabi ko nga ako, hindi ko na po sinasabi na wala po akong sakit. Kaya lang, ang pananampalataya ko wala akong sakit. Kasi sabi ko nga, una, alam ko po yung dapat kong kinakain. Sabi nga po ni Mrs., pagkagabi, huwag ka na kakain ng kanin. O kakain ka ma, konti na lang. Lalo na kapag kung may gulay, ulam, yun na lang. Kasi matutulog ka na lang eh. Tama po ba? Yung iba hindi. Kinakailangan, mayroon pang merienda bago matulog. Imbis na magpahinga yung katawan, yung hindi nakapagpapahinga. So alam niyo po, napakahalaga na alam natin yung mga bagay na dapat po natin gawin. Sa Bible, pasinin po natin, para makuha natin yung halimbawa sa salitang physical,
Noong panahon po nila Daniel, saka po ng mga kasamahan po niya, yung mga kasamahan po niya, nagsisikain po silang lahat ng mga pagkain. Si Daniel, talaga may pagkain lang po siya na dapat niyang kinakain. At alam niyo po, pagdating doon sa dulo, ang pinakamalusog si Daniel. Kasi alam po niya, yung mga bagay-bagay na mabuti at kalooban ng Diyos sa kanyang physical na katawan. Amen po ba doon? Kasi halimbawa, nananalain na Lord, dalahin ko po na maging malusog yung aking physical na katawan. Tapos hindi ka naman nag-iingat sa mga pagkain. May kasama ng ulam, sinigaw na hipon. Yes. Tapos, hindi ka dapat bibilangin mo buman lang yung kakainin mo. O ang alam mo, ang kapasidad lang na dapat mong kainin, 3 lang. 3 lang. Amen. Hindi yun dahil madami. Minsan lang to. Madami na ako makakain. Tapos pag gagawin, hindi ka makatulog. Hindi mo alam yung gagawin mo. Inom ba ako ng pineapple? O kaya maghanap ba ako ng papawa ng pusyon? Sino may kasalanan doon? Hindi po ba tayo? Dapat may pagmamahal po tayo sa ating mga physical na katawan. Amen! Alam niyo po, wala pong namamatay sa fasting. May namamatay sa pagkain. Sa sobrang pagkain, namatay. Mabuti pa yung hindi kumain ng 3 days, hindi namamatay. Basta umiinom lang po siya ng tubig. So, mahalaga, ingatan po natin yung ating mga physical na katawan. Kasi, kung bibigyan po tayo ng Diyos ng sabihin natin 80, mahalaga, dumating po yung panahon ng 80, nakatayo pa po tayo. Amen! At magaganap po yan kapag may disiplina po tayo sa ating mga physical na katawan. Ano pa? Hindi lamang po pagkain, yung bisyo. Alam niyo po, yung bisyo sa katawan ng tao, kung di naman po talaga dapat mong kainin, hindi mo naman po dapat inumin. Huwag mong iinumin, huwag mo kakainin. Amen! Kasi alam mo namang nakakasama sa physical na katawan mo yun. Kailangan pa po ba ninyong dumaan po kayo sa Jason para sabihin nyo na ayoko na talaga uminom. Ayaw ko na talaga maligawin nyo. Gusto pa po ba ninyo magawa, Jason? Yung everyday, sinusunod kayo. Ay, si Brother Christian. Doon sa dinaanan po niyang sakit. O kaya, ganito. Kailangan pa po ba ninyo magka-bukol po sa baga para huminto po tayo mag-bisyo? O kaya, sa bituka, anong pangalan to? Magka-colon cancer para po tayo huminto sa bisyo. So, wag na po natin hintayin yun. Amen! So, alam naman po natin kung makakabuti o makakasama sa ating mga physical na katawan. Kapag alam mo, nasabi ng Bible, ikaw yung templo ng Diyos at ang banal na Espiritu ay nananahan sa buhay mo, so kailangan mahalin po natin yung ating physical na katawan. Kasi hindi siya makakabuti sa buhay natin. Sabi ng doktor, ayan, bawal na po sa inyo yung maniligawan nyo. Bahagya na lang po kayo humihinga. Kaya lang, pag walang nakakakita. Matay na ako talaga. Hindi ko, basta sumindi ko. Kaya, ang nakakalungkot po doon, pati yung kasama sa bahay, naapektuhan. Ibili mo ng nebulizer. Pag hindi ba pala sa nebulizer, bumili ka ng oxygen. Mabuting, namatay ka na agad. Kung di ka agad namatay, katagal mo naghihingalo. Amen po ba doon? So, ang point po natin dito, mahalin po natin yung ating physical na katawan. Kasi ang panalangin po natin, maging malusog yung ating mga physical na katawan. Amen! At panghuli, yung pong gadget. Amen. Sino po dito yung nag-gadget? Palagay ko tayo lahat, di ba? Kaya lang, sabi ko nga yung gadget, kapag hindi mo ito na-manage, ikaw po yung ima-manage po ng gadget. Kaya pasilin po natin, dati ang nagsasalamin kapag, malabo na po yung mata niyo kasi na kayo senior citizen.
Ngayon, tingnan niyo yung mga estudyante. Kung minsan di pa estudyante, ano pa lang, 10 taon. Kapal na salamin mo na. Baka sobrang na po sa gadget, bawasan po natin. Amen. Noong po unang panahon kasi, kaya hindi po masyadong sa yung mga mata ng mga tao, wala po kasi TV. Madalang po yung TV noon. Black and white pa. Ngayon hindi na, may color na yung TV, di ba? Tapos po noon, yung mga tao, madalang po mapuyat kasi walang kuryente. Oh, pagka namatay na po yung ilaw, tulog na. Kaya po yung mga mata ng mga tao noon nakapahinga. Ngayon, anong oras po natutulog? Launa, 2:00. Kaya yung mata po ng tao, gusto nang lumuwak. Pagtingin sa tao, ay, sino ba yun? Malabo na po yung mata. Alam niyo po, maganda, dumating po yung panahon, maliwanag po lagi yung mata natin. Amen. Sabi po ng iba, Pastor, paano kung bibili ng Bible? Malabo na yung mata ko. Kinakailangan ko salamin. Kabata-bata, kailangan na ng salamin. Kasi yun daw po yung dahilan niya, kaya hindi daw po sila nagbabasa ng Bible. So, mahalin po natin yung ating mga physical na katawan. Amen! Kasi magagamit po natin yan sa ating buhay paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi yun po yung paalala po sa amin ng Diyos. Maganda po, may gadget po kayo, kaya lang huwag po tayo madala po ng gadget. At alam niyo po ba, napakalakas po ng ano yan, mga Jason. Na kung minsan, pasinil po natin yung mga nalulong sa gadget, lutang yung isip. Kasi nadala na po siya ng gadget. Tapos kapag yung kinakausap po, wala po siya agad na reaksyon. Nakatingin lang sa iyo ganun. Tapos pag kinakailangan para mapakinggan ka, ulitin mo. Nakatingin pa rin. Ha? Lutang na po kasi sa gadget. So, mahalin po natin yung ating katawan. Sabi ko nga, ang panalangin po natin, maging malusog yung ating mga physical na katawan. Kaya lang, kung di mo ito minamahal, wala din po. Amen po ba doon? Amen. Kaya ingatan po natin, sabi ko nga sa pagkain, yung bisyo, saka po yung gadget. Kapag tinanggal po natin yan, inayos po natin yan, magiging maayos po yung ating physical na katawan. Lalo na po ngayon, napakamahal po ng doktor. Pagpapasok ako sa private hospital, pagpasok mo pa lang, entrance fee. Lalo na po. Pagka po naka 24 hours ka, pinakamababa, 4,000. Sayang naman, 4,000 ito. 24 hours ka pala, kasi naksak ka lang sa'yo, dextrose. So, mahalin po natin yung ating physical katawan. Pangatlo, yung ating material. Alam niyo po ba, kalooban ng Diyos na sumagana po tayo. Amen. Sabi nga ng Bible, sa 1 Corinthians 8, 8:9. Okay. Nasabi dito, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesus, na kahit na siya'y mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Alam niyo po, yung pagyaman po ng isang tao, nakadepende po ito sa kanyang buhay spiritual. Kapag yung spiritual life mo ay malago, yung kasaganaan ng buhay ay kasunod lamang po ito sa ating pong mga pamumuhay. Dahil sabi niya, ang pangako ng Panginoon, siya na po yung nagpakatukha upang ikaw ay yumaman. Kaya kapag inuna mo yung Diyos sa buhay mo, walang dahilan na hindi ka yumaman. Sumagana ang iyong pamumuhay. Kaya sa book of Isaiah 48, verse 17, ang sabi niya dito, Isaiah 48:17. Ganito ang sabi ng banal na Diyos ng Israel. Ni Yahweh na siyang tumubos. Ako ang iyong Diyos na si Yahweh. Tuturuan kita para sa iyong kabutihan. Papatnubayan kita sa daan na dapat mong lakaran.
Kung sinusunod mo lang ang aking mga utos, pagpapala sana idadaloy sa iyo, parang ilog na di natutuyo ang agos, tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang alon na gumugulong sa dalang pasigan. So makita natin yung pangako sa atin ng Diyos, na kapag yung tao namumuhay at sumusunod sa kalooban ng Diyos, yung biyaya, tuloy, tuloy, tuloy. Pero kapag yung pagsunod mo, ay sumunod ka, nandiyan yung biyaya, tapos hindi ka na nasusunod. Mawawala nahinto yung biyaya. Tapos yung gagawin mo, Lord, babalik ko ako sa iyo. Yung biyaya nandiyan na naman. Ang maganda po natin maging kaisipan at pananaw, maging tuloy-tuloy po yung ating buhay, pananampalataya sa ating Panginoon. Amen! Amen. Huwag na po natin awitin yung awit na ang tao ay mahupo. Kahit daling lumingon. Kasi sa panahon ng kasaganaan, kung minsan yung tao po, eto siya. Nakakalimutan po niya yung Diyos. Pero kapag nawala na po yung kasaganaan, nagbabalik ulit siya sa Diyos. So dapat hindi po ganoon yung maging sistema ng buhay natin. Kung ngayon, naglilingkod ka sa Diyos, kinakailangan tuloy-tuloy kang maglilingkod sa Diyos. Upang yung biyaya na nakalaan sa iyo ngayon, hanggang sa susunod na panahon, ay patuloy na dumaloy at dumaloy at dumaloy sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kasi sabi niya, kung sinusunod mo lang ang aking mga utos, pagpapala sana ay dadalisin. Ibig sabihin, yung biyaya ng Diyos nakadepende kung paano natin siya sinusunod, ginagawa natin yung kanyang kalooban. Amen po ba doon? Di ba, sa mga magulang na lang. Kapag ikaw ay laging sumusunod sa magulang mo, madali po bang ibigay ng magulang yung biyaya o hindi? Di po ba napakadali? Kasi sumusunod ka eh. Subalit kung pasaway ka, palagay mo kaya? Sa pilitan. Sa pilitan yung pagbibigay ng iyong magulang. At ang sabi ng Bible, kung yun daw po mga magulang na makasalanan, nagbibigay ng mabuting bagay sa kanyang mga anak, higit daw po yung Diyos na magbibigay ng masaganang bagay sa mga tao na sumusunod sa Kanya. Amen! Kaya yung pagsunod natin sa Diyos, kinakailangan tuloy-tuloy. Kahit ano po yung panahon, sitwasyon ng buhay, tuloy-tuloy. May kasaganaan, nawala ng kasaganaan, tuloy-tuloy. Amen! Amen. Upang yung biyaya at pagpapala ng Diyos ay patuloy na dumaloy sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kasi yung buhay po natin bilang tao, may panahon na maganda yung panahon, di ba? Sa panahon na lang. May panahon na maganda yung panahon, may panahon na makulimlim yung panahon, may panahon na umuulan, may panahon na gabi, may panahon na umaga. So yun po yung panahon. Ganon din po kung minsan yung buhay natin. Ang mahalaga po doon, tuloy-tuloy po yung ating buhay pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya si Apostol Juan, natuwa po siya nung makita niya at nabalitaan po niya yung ginagawa po ng mga mananampalataya. Sabi po sa talatang 4, wala nang higit na makapagpapaligaya sa akin. Verse 3. Ulitin ko lang po sa verse 3. Tuwang-tuwa ako nang dumating ang ilang kapatid at ibinalitang ikaw ay tapat sa katotohanan at talagang namumuhay ayon dito. Wala nang higit na makapagpapaligaya sa akin, kundi ang marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Alam niyo po ba, isang kagalakan sa mga lingkod ng Diyos at higit po sa lahat sa Diyos, na yung mabalitaan niya na makita tayo ng Diyos na namumuhay tayo at lumalakad sang-ayon sa kalooban po ng Diyos. Amen! Kaya sa buhay po natin bilang isang mananampalataya ng Diyos, nasain po natin na patuloy tayong lumakad at mamuhay kung ano yung pangako ng Diyos. At ang pangako ng Diyos dito po sa aklat ng Kawikaan, chapter 3. Sabi niya dito, verse 1, Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin lahat ng aking utos sa isipan mo'y tanim. Ito po yung pangako.
upang araw mo'y tumagal, bumaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. 3. Pananalig at katapatan, huwag mong tatalikdan. Ikuwinta sa iyong liig at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at itilalanin ka ng mga tao. So, napakaganda na makita natin yung pagsunod sa Diyos. Ito po yung nakakanugod sa ating Panginoon. Dahil ang pangako niya sa Kawikaan chapter 3 verse 2, upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay at maging masagana sa lahat ng kailangan. Kaya sabi ko nga, additional blessing kapag yung tao, inuna po niya yung Diyos. Kapag inuna mo yung Diyos, yung physical mo, yung material mo, financial mo, tunay nga na lahat ng ito ay ipuprovide ng Diyos sa buhay natin. Maging yung mahaba buhay, yung masaganang buhay, ay ipagkakaloob sa atin po ng Diyos. Amen! Kaya sa buhay po natin, pagkasain po natin at sikapin po natin na lalo pa po tayong lumago, lumaling, tumibay sa ating buhay spiritual o pagkakilala at pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Dahil ito po yung susi upang yung mga biyaya at pagpapala ay patuloy at patuloy na dumaloy sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Amen!